So yun na nga no, part 2 tayo ulit dito sa may Santa Lucia Mall of Davao. Newly open lang ho ito kahapon, pero hindi siya open na buong ano ha, buong mall talaga, like soft opening pa lang siya. Kumbaga ano pa lang, grocery store, tapos piling mga mga stalls no. Kung saan yan, for example video, so pili lang no, hindi pa talaga lahat yan occupied na. Ibig sabihin marami pa lang mga vacant na siguro ano pa, naghahanap pa sila ng mga leisure. So ngayon ang gawin natin is papasok ulit tayo doon sa unahan, tapos siguro this time iikutin natin yung pinaka buong shopping mall no. So ito ay ginawa ko ulit ito gawa nung meron kasing nahilo no, merong naduduwal na siguro yung viewer kahapon no, sa sobrang likot daw kasi ng ating vlog. So gawin ho natin ngayon is pasok ulit tayo, tapos gently na moving ng ating camera, yung hindi malikot no, para hindi kayo mahihilo dyan. So part 2, so tingnan natin Jollibee. So kahapon wala tayong nakita no, tapos ano pa lang, cinemas. So ano pa ba meron dito? Wala daw department store, yun pa lang natin aalamin kung meron bang department store o wala no. So kung magkakaroon man siya ng department store, saan kaya banda? So puntahan natin, let's go. So FYI pala tayo dito no, for the information. So ito Santa Lucia Mall, pagkakalam ko is dalawa na talaga merong Santa Lucia Mall sa buong Pilipinas. Ang isa ay located in Cainta, Rizal, tapos ito pangalawa sa Davao City. Cainta, Rizal, napuntahan ko na yan. Tagal na no, like 2010, 2011 no. So kaya nakapasok na sa kanilang magandang mall na Santa Lucia. Pero sa Jensan meron din yung Santa Lucia na subdivision. So sa Digo City meron na tayo nakita doon Santa Lucia na parang dinidevelop into subdivision. Ito kung tapos na ba siya. Tapos ang model pa nga noon ay si Bia Alonso. So pasok tayo dito, tingnan natin yung yung saan pwedeng ilagay nila yung department store. Kapag shopping mall, may mga i-consider yan, di ba? Marami dapat. So department store, cinema, grocery store talaga pinakauna diyan. Grocery store, department store, cinemas, may mga clinic, hospital clinics, gano'n no, mayroong mga bangko, mayroong mga food courts of course no. Mga fast food chains, ano pa ba no? Marami. So dito tingnan natin yung pinakabungad. So restroom daw, diretso ka lang restroom. So nakapagsiya tayo kahapon. Hindi ganoon kalakihan ang restroom, okay na 'yon. Oh, supermarket dito ng area 'yan, supermarket. Dadaan ka diyan, may ramp kasi diyan eh. So mayroon ding parking space dito din ulit ang parking space. Ano 'yan? Okay. Right, left. Food court diretso lang, convention diretso lang din, cinema 3 diretso lang din. So itong mall pala na to ay parang apat na palapag or level. So yung una basement, tapos ito ating nilalakaran ngayon ay ang ground floor level, tapos second floor, third floor. So yun lang no. So ibig sabihin pala hukay no. Ang tawag yan, hinukay, hukay? Basta kung ibang mga establishment ay tambak, soil embankment, earth fill, ito naman ay hukay. So basement. So ito na yung kanilang pinaka corridor, ano ba tawag dyan? Alley, or matatawag natin na ang tawag dito sa gatong area, atrium ba ito kung tawagin no? Parang hindi atrium or walkway, hallway na lang, parang mas malapit doon. So ang hugis itong Santa Lucia Mall, kung kita nyo sa iba kong mga video, sa mga nanonood dyan, mga taga Davao City, so siya, ang hugis ito is pa letter C. Letter C. So ito yung gitna, pabango. So siya, common no? Or common na makikita natin sa mga mall, or common sa mga shopping malls na may mga pa-atrium na ganito no, na kung saan may mga display na mga kung ano pabango. So ito na yung pinaka-atrium siguro nila no, activity area. Liit naman. Actually itong impression ko sa ganitong mall nila na to, para siyang lakas siya makalumang mga mall. Ibig sabihin mga mall na naitayo nung mga 90s, early 2000s. For example, Victoria Plaza ng Davao City,
Tapos sa mga taga Cagayan de Oro City naman, kung nakapunta kayo ng Limkitcay, panigurado, no? Ako nga taga Davao, napuntahan ko na yun eh. Yung Limkitcay Mall, parang ganito din yung ano, yung setup na ano lang, mababa lang yung kanyang flooring, yung kanyang ceiling, no? Hindi siya ganoon ka mataas ba, no? So para din siyang ano, SM Mabulo sa may Cebu. Na yan na nga, mabababa yung ano, yung kanyang ceilings ba. Hindi siya ganoon ka hindi siya tall. So ito naman yung pangalawang entrance. I don't know kung ilang entrance meron sila dito. So pangalawang entrance, ito naman siya ay papuntang Komunal Kabantian area. Ay, sorry. So para itong entrance na to para to sa mga uuwi, no? Dito na area sa may Buhangin, Kabantian, Komunal. So hanapin ang mga stalls dito, no, na hindi pa open, like wala pang mga occupants. Kaya siya tinawag na soft opening. Kumbaga, pwede naman na siyang magamit, pwede na siyang buksan sa mga tao kasi may mga tindahan na rin na nagbubukas na rin kaya dito. Oh. Chatok Chak Thai Street Cafe. So nasa ground floor level pa rin tayo. So may nagpe-perform. Ano yan? Okay. So mayroong performance or mayroong event dyan sa unahan. So ang ginawa nating tour, naglalakad tayo paliter C. Hindi lang natin masyadong pansin. Pero, tansya ko ito ay sa likuran na to na bahagi ng mall. Robinson's Appliance. Okay, karaoke pala. Handyman. So, si ano ha, Santa Lucia at saka si Robinson ay parang ano sila, joint ventures. Joint ventures sila, no? Collaboration. So, exit muna tayo dito at tingnan natin. Ito yung ground. Ito yung kailangan ano, ground park. Open ground. Parking space or parking lot. Okay, maganda, no? Sige mamaya, no? Ano tayo, gagawa tayo ng exclusive vlog dito. So, pasok ulit tayo. Pasok ulit tayo dito. Okay, lakad lang ha. Part 2 na to dito. Kahapon kasi na talagang magulo, no? Makulit na yung ano natin. Malikot yung ano natin, yung ating camera. Dito merong promotion, no? Win it to win it. Sing it to win it. Meron. So ngayon, akyat na tayo, no? Dito sa pinaka, ano ba? Left wing, right wing. So kung haharap tayo sa may north part of Davao, so nasa left wing tayo. Sige, left wing. Punta natin yung left wing. And alam ko ano meron dito. Parang ito yata yung cinema. Ay, hindi pala. Third floor pala yung cinema. So, what's in here? Sa left wing area. Parang wala, no? Wala pang open na mga stalls. Mamayang konti, tatanong natin sa mga gwardiya kung saan ba na yung department store. Yung area to dito, pwede rin itong ano, hulaan ko to. Isa to sa magiging future event area or activity area nila, no? Kasi malawak siya, spacious. DIY. May dungawan dito. Rocktober Fest. So dito na area medyo overlooking, no? Konti. Slightly overlooking. So hindi tayo makikita siyempre yung nasa unahan kanina. I mean sa unahan kasi nga gabi. So balik ulit tayo dun sa may right wing. Or saan pa man. Malaki ang mula para ikutin. Pero simple subukan natin gawin yun. Vlogger tayo eh. Okay, so after natin nagpunta doon sa may left wing na yon, which is maliit lang na portion, dito na ulit tayo sa may center.
Center Atrium. Tama, Center Atrium. Okay. May dungawan din dito. Tingnan natin. Nice one. Okay, ito yung kahapon na pinuntahan natin na may parang mga lamisa. Ngayon wala na, no? Tinanggal na. Okay, overlooking again. Yan, no? Ibig sabihin, letter C, di ba, ang ano, ang Santa Lucia Mall. So kung makikita nyo dito, yan, no? Yung logo. Yan. Paikot siya. I mean, yun nga, pa-curve. Ito yung Chinese restaurant. Wow. Sarap siguro kumain dyan, no? Pwede ba hindi Chinese dyan? Siguro, no? Basta may pera lang. So, balik tayo dito sa loob. I mean, hindi naman tayo lumabas, no? Pero balik tayo ulit dito para ikotin ang kanyang ano. Hindi pala to gagaya sa SM Sayside Cebu, sa SM Lanang, SM Ecoland. Hindi siya ano siya, hindi siya kagaya sa mga ganong mall na nabanggit ko sa Ecoland, na pwede kang walang ending ang iyong pag-iikot, paglilibot. Uwat na ipausok. So ito siya, pagka saan ka lumabas, pwede ka ring, pumasok, pwede ka ring doon lalabas ulit, babalik ka, no? Hindi mo kailangan umikot. Oh, may ganyan. Ano meron? Trick or Treat, Magic Village, and Costume Contest. Galing, no? So ako'y natutuwa para sa mga tao nakatira dito malapit lang. Congratulations, no, sa inyo, no? Mga boss, mga ma'am, mga sirs, mga ma'am, mga men, diba? Ito yung ground floor level. Ang ilalim kasi nito ay yun, grocery, tapos car park na din. So ito ating naapakan ngayon ay second floor. Diba? Maliit lang siya. Actually ano siya, maliit lang pala talaga siya, literal. Oh, na maliit. Paano ko nasabing maliit lang siya na mall? Kasi abot tanaw natin, oh, yun ang pinakadulo, entrance area. Oh, so although second floor siya, no. So yun ang pinaka-entrance. Tapos ito na yung pinaka-exit. I mean, ano ba? Dulo to dulo, di ba? So kita mo na, yan, oh, dulo, yan. Kayong saan tayo sumilip kanina, yung glass na yan. Di ba? Oh, mula dyan, ito na yung kabila. Tanaw mo, mula dyan, tapos ito yung kabila. Di ba, kabilaan? Abot tanaw, maliit lang, no? Maganda yun, ng ganun. Kumbaga, ibig sabihin, ano to, parang lifestyle mall lang talaga siya, no? Hindi siya yung typical na mall talaga na pandambuhala. Pero gusto ko to kasi ano, kumbaga aesthetic ang itsura. Maganda yung view, maganda yung itsura. Lalo paglabas, oo, ganda na nga yung formation. Pa letter C. Curve, pa-curve yung kanyang cut. Oh. Galing. Gusto ko to, di mo na kailangan ihotin ng ano, di mo kailangan mag-spend ng napakatagal na oras para lang malibot yung buong moon. So ibig sabihin, ano siya, no, butik-butik, mga stalls style siya. So para siyang premier style na SM, gaya ng Salanang, for example, no. Yan, no, cellphone. So wag lang sanang maligaw dito yung mga mga taga Luzon. Alam nyo na, di ba? Nangyari. Sabihin mong nasa Davao City ka na hindi mo sinabing nasa Davao ka. By simply wearing cell phones on putting in your back pocket. Anyway, yan. Sa third floor tayo, ha? Oh, third floor, and ito na yung pinakahuling floor. Siguro meron pa siguro pinakamataas, pinaka fourth floor, pero hindi na siya accessible or hindi na siya open for public. Ito yung yung kaninang tinignan natin. Ano ba meron dito? Yan. Yung Chinese restaurant. Hirap, kasi maliwanag. Okay, yan yung labas. Yan yung Chinese restaurant natin, nakita natin kanina.
Yan, zoom in ulit natin. Diyan pa rin ako kumakain. Mga rich kid. Mahal daw kasi yung ano yan, Chinese restaurant, kaya nasabi ko pang rich kid. Yan, Santa Lucia Mall. Highway, Diversion Road. CP Garcia ang pangalan sa highway. Pero mas kilala talaga siya sa pangalang Diversion Road. Pero kasi pag sinabing Diversion Road, pwede siyang bypass road, Diversion Road. Ibig sabihin from the word divert, no? So, imbes na dadaan ka sa main thoroughfare ng City of Davao, hanap ko na lang ng ibang mga daan na pwede ka mag-shortcut. So, ang tawag doon, divert. Dinivert mo ang iyong ruta. Pero syempre, may mga daan talaga na ano siya, designed for diversion, which is yun nga, Diversion Road. Dami kong sinabi. Anyway, Samsung. Wala pa, di pa nag-office si Samsung. Wala pang mga display. So dito, Potato Corner. Ito yung parang food court area. Na kung saan ang makikita natin pa lang dito ng mga natitinda ay Frito Tato. Yan, Frito Tato. Tapos Konji. Tapos dito naman ang Potato Corner na grabe ang kanilang qualification for hiring, no, ng mga empleyado. Kailangan complete set of teeth. Tapos hindi bababa sa 5'7" sa babae. 5'6" ang sa babae, sa lalaki naman 7-footer. Ayan, baka team ng basketball team ang hinahanap, ano. Tsaka pang Miss Universe naman sa mga babae. Anyway, Potato Corner. Tinatawa lang ako kasi trending yun na urgent hiring ang ang Potato Corner. Yan na nga, yung must be college graduate, must be fair complexion, tapos complete perfect set of teeth, tapos yun na nga, matangka dapat 5'6". JM Shawarma, Healthy Lemon, Monster Wings, Yum Station. Yan yung mga food court dito na area. So ito yung right wing, ha. So may mga CR dito, maganda yung mga comfort room nila. Siyempre bago, hindi pwedeng husgahan, no? Bago pa. Although sa Davao okay naman ang mga public toilet and the mga CR sa mga mall. In fairness. Ganda ng design, no? Alam niyo ba to, itong ganitong estilo ng disenyo ng walling, ng roofing, no? Napapansin ko to, or naalala ko yung hitsura nung SM Uptown sa CDO. Gantong-ganto yung, hindi man gantong-ganto, pero yung yung parang settings ng nila, yung boarding. Kulang na lang talagyan ng mga color purple and blue, something mga ganun, no? Na parang dice yung pagkalagay. Para na siyang talaga, Uptown Mall. SM Uptown ng CDO. So, diretsuhin natin to dito nang makakita tayo kahit paano ng yun. Oops. May napakan tayo na parang siya, may air package sa ilalim. Okay, so diretso tayo dito nang makita natin yung airport. Sa wakas, meron na tayong mas mataas na view sa airport. Okay, so yan na yung Diversion Road natin. Yan, babaan ng mga pasahero. Diba? Ganda, no? Ang daming pwedeng gawin pala dito. Tapos Jose Maria College, kita natin from here. Kaso nga lang madilim, hindi siya kita sa camera masyado. Pero in the naked eye, kita siya. Santa Lucia Mall. Ayan. So department store na lang yung hahanapin natin kung saan banda. Parang wala, no? Basta to dito, ang settings itong mall na ito ay lifestyle mall, no? Magiging ganito rin ang itsura ng mall sa may sa may Davao Global Township. Ay hindi naman ganito talaga, no? Like ito kasi isang buo samantalang doon sa sa may tawag nito, sa may Davao Global Township ay istol din siya, no? Isang habang lang. Basta tapos walang cinema. Ito talaga, mall talaga ito. May tuturing kasi may cinema. Tapos yun na nga yung department store. Huwag na kayo mag-alala.
Hindi na to kailangan lagyan ng department store kasi nga may mga boutique na, hanap kayo ng mga bench, hair bench sa mga babae, mga jug, mga Celine, mga Burberry, ano pa, ano ba yung mga luxury na may tutoring, no, na mga damit ng mga babae, Celine, Burberry, Chanel, Prada, may mga ganun ba? Parang wala pang ganun sa Davao, no? Cebu pa lang meron sa New Star or No Star. Ito yun na, bilis lang, dali lang na ikutin. Sa ground floor level, second floor level, tapos third floor level. Ito na yun, pinaka-huli. So maganda dito sa Santa Lucia Mall na ito kasi hindi sila madamot sa view. Talagang meron silang mga gaya nito, di ba? Mga wallings na transparent or hindi man siya ganun ka-transparent, at least pwede kang sumilip. Tinted man siya pero pwede kang makakita ng mga view sa labas. Ayan na, so hindi natin masyadong makita yung ano dito, area kasi madilim. At tinted itong glass. Kaya alis na tayo dito. Food court, no? Okay lang. Not bad. Oh, maganda siya. Paano siya naging maganda? Unique. Walang kaparehan na mall sa Davao. Bago siya na building pero yung kanyang theme ay luma style, no? Old, ano tawag dyan? Parang dito? Old style, no? Old style yung kanyang design sa mga ganyan. Yung details, para tayo ano nito, no? Interior designer. Kala mo talaga may alam, no? Oh, yun. Wala tayong ano dyan idea, pero syempre ito akin to, gawa-gawa na store. Ibig ko pa sabihin anything na pwede kong masabi base sa akin na experience nakita sa ibang lugar at sa mga naririnig. So yun na nga yung kanyang detalye, yung accent ba, pangluma style. Oo. Parang accent nga siya ng ng SM Abolo, di ba? Di ba ang SM Abolo 1992 yata, 1993 na ipatayo. Kaya masasabi ko na yung kanyang style, yun na nga, maliit lang. I mean, mababa lang, no? Yung kanyang roofing. Siguro, ano bang height ko? 5'6" times 2, no? So, sa mga 10 feet or 12 feet ang kanyang haba. 12 feet ang kanyang taas. Ganyan, ng roofing. Yung distancing or clearance. May mga stalls pa dito, 3 na hindi pa occupied. Tapos dito naman na area meron din, no? Magkano kaya dito? Magkano kaya ang renta? Ito yung cinema area. Maganda ang cinema nila, ha. Kahapon napuntahan natin. May lighter, oh. Cinema area, ganda. So ngayon wala pa siyang masyadong view dito sa kanilang ang tawag dito, atrium, kasi nga wala pa namang mga showing siguro, no? So wala pa tayong makikitang wala pa mga upuan na nakalagay. Dito ka installed na mga sofa. Ticketing area, tapos snacks. Oh, galing, no? Yung kanyang pakulay para siyang city gate nga, sinabi ko na yan kahapon. Yun, no? Ticketing area. So sana hindi na hilo-hilo yung natin, ha, camera. Pwede pa kayo pasukan. Ito kami kahapon, kagabi pala. Yun, ito yung entrance, lobby. Pamayos bang may momo, no? Lang galing, cinema. Dadagdagan na yung natin. Isa sa mga mapupuntahan, no, option. Marami tayong mapapipilian. Kasi alam nyo, ang pinupuntahan natin para manood is City Gate. City Gate. Isisisi, Buhangin. May snack area na dito. Snacks. Diba? Naka-ready na. Right. CR. Sige, puntahan natin. First row. Cinema 3. Ibig sabihin hanggang Cinema 3 lang, no? Walang Cinema 4. Siyempre bawat cinema merong kanya-kanyang CR. CR ba to dito?
Wala pa, no? Di pa alam kung anong meron dyan. Anong gagawin nila. Okay, labas ulit tayo. Ganda ng ano, no? Pintuan. Okay, no? Ganda ng ano, ng toilet area dito sa ano, Santa Lucia Mall. Dahil walang tao, goods lang na magano, videohan. So doon sa unahan, pwede ka tumae, cubicle. Dito naman ihi. Yan, urinal. Ito naman maghilamos, hugas, no? Refresh. Ano tawag dyan? Freshen up, mga freshen up. Ganda, oh. Ganda ng ano. Urinal. Walang tao, kaya okay lang. Cubicle. CR. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Pag magano kayo, masira yung tiyan nyo, pwede kayo pupunta dito. Ganda, oh. Wow. Tapos, meron tayong bungawan, of course. Diba? Naganda, no? So, ang napaka-perfect itong ano, Santa Lucia Mall para sa ating mga ano, no, enthusiast, urbanist. Urban enthusiast kasi dito sa area kasi nitong airport, hindi tayo makapagpalipad ng drone, kaya hindi natin talaga makita kung anong meron sa overlooking. So this time, meron tayo kita paano na sa mga above mga 50 meters or 100 meters from the ground, no? So pwede tayo makakita ng view from afar, diba? Gabantian area and Comunan. Thank you Santa Lucia, no, para sa ganitong opportunity. Hindi man to nakikita ng iba, pero para sa akin, no, ano to, opportunity para may pakita ko sa mga madlang people ang itsura ng Buhangin and Comunal area. Siyempre, labas na tayo, no? Tingnan natin kung ano mayroon dyan sa convention na yan. Madaming mga taong pumapasok kasi. So baka merong ano dyan, mga exhibits, display. Convention nga siya. Ano ba ibig sabihin ng convention? Convention? Parang SMX convention. SM Lanang, Davao City. LTO, no? Lyceum of the Philippines University. O-offer din pala sila ng ano, ng aeronautics class or ano, subject course, aviation courses, mga ganun, no? Ang tawag dyan. Tayo, Globe Business. So dito ka mag-apply ng iyong ano, GCash. Tapos meron dito mga display, no, ng mga local produced products, organic, fresh and organic. Gian Goats and Dairy Farmers Associations, GAGDAFA. Fresh fruits and vegetables. Yan, meron ng chili oil, bagoong, chicken pastil Davao, chili garlic Davao. Koy, magkano to dito, Koy? For 150 ml. Anong dagko sir to? 50. Kaya ay, wait lang. Asaan eh? Kani? Pastil man eh? Pastil na di ay. Oo. Kani naman ay asin yan. Okay. Napo tayo danggit sa Davao o gikag Cebu? Mati nagikan sir. Mati, Kapo Oriental. Kana sir 100 hilaw, luto sir 150. Kani tag 60 lang ning kuan. Pwede nagduwa 100. Wala gid ya to ade puday no? Oo sir, uy. Sabi ko kanang ano ta? Sabi mo ang nopos sir, pero sa mga tilaw nopos. Ay, dili ko nagkakakuno ko. Salamat kaya. Mga chili oil. Ano to? Chili oil ba to? Or chili, no? Ito Katiil. Bilhin Katiil. Meron tayong ano ha, chili factory sa Katiil, Davao Oriental. Tama ba? Ano ba manufacturing nito? Manufactured. Baganga na. Ibig sabihin, kinumpit na ni Baganga yung ano, Katiil. Okay. Di ba Katiil man ang original na ni ma'am? Baganga na siya, oh. Bot pa sa bot, ano sila, no? Nag widespread
nag-maximize na. Ibig sabihin mataas ang demand kaya hindi na kaya i-accommodate ng katiil ang demand kaya pati nag-ano sila, expansion sila sa Paganga. Yun, durian bites. Sa tart na siya o candy lang gyapon? Hindi ka po dehydrated. Gidried. Uy, mahal ni pilay na ni. 125 ning ano sir, yan. So kala is 150. Wala lagi din sa mga airport no, nani. Wala pa bro. Dried no. So kung naay dried mango, napo tayo dried durian. 120. Ay buing asa man tong durian ang adaraday. Sorry. Exacto. Ini coated din sa cold chain. So dara ang dried durian. 120. 125. Hirap na. Durian gano. Kanino tutukan. Salamat kayo ha. Pila ang mangustin jam? 150 na po. 115? Apo. 150, 150. Kana is 120 jackfruit. Jackfruit. Yan na to. Daran durian. Pilang durian? 150 na sir. Berato hara, you know? Mahal gud. Mahal gud din ani. Pero sige kuya, siyempre kikag Davao no. So ano tayo, abundant tayo ng durian kaya hindi ganun kamahal. Kasi ganun kalaki, mahal na yan mga jam sa ibang lugar. Okay, so ito naman ano meron doon no. So ito yung convention pala hitsura sa loob. Yan, mga Assumptionista. Assumptionista sila, Camila. Converge. Yan, yung wifi namin Converge. Minsan, malakas naman, in fairness naman sa Converge. Pero may time na wala. Need mo talaga mag secured ng data. Dapat may load ka lagi. Lalo kung business purposes yung ano mo, wifi. Ito na yun, no? We're done. Pearl Farm. Ano sa Pearl Farm? Ano natin sa Pearl Farm kung may editor ba sila? Ganda nito, Pearl Farm. So di ko alam kung ano to, saan talaga galing. Parang synthetic lang. Pearl Farm Beach Resort. Pag may-ari ni Antonio Lagdameo no, 2nd Congressional District yata siya ng ano, Davao del Norte. Noon ha, ngayon hindi na kasi ano na siya, SAP or Special Assistant of the President, Antonio Lagdameo. Pearl Farm. Okay, labas na tayo. And Dungeon Mother. Alright, so labas na tayo no. Ito na yun. Tapos sa natin ikutin ang 3rd floor. So ano siya, literal na maliit lang ang Santa Lucia Mall. Dahil kaya mo lang siyang ikutin. At kitang kita mo talaga yung left and right no? Kabilaan. Kaya mo siyang aabot tanaw. Kita mo lang no. Tapos yan na, ibaba. Sige, last pinaka-final na portion ng ating vlog, review and tour vlog sa Santa Lucia Mall Davao ay ang ground floor area. I'll never be the same. I'm glad you came. Sana no magkaroon sila ng roof deck area sa taas para ano ba, alfresco area. May coffee shop ganon, no? Park, garden. Sigurado ko. Basta. Dito pa lang, dito or day number 2. Hindi na gumana ang elevator. Sige nga, check natin kung gagana sa kanila. Si elevator transparent. No, modern. Oh, 'di ba? Ayaw magkano no, andar. Anyway, so punta tayo basement area. Diba? Di talaga yung gagana. So, open ulit. Labas ulit sila. Last one daw, last one. Anyway, wala ha. Nag-enjoy tayo sa ating paggagala ngayon dito sa Santa Lucia Mall.
review tour part 2. Baliktad. Ground floor level. Parang ano to, drop off area to, no, ng mga magsa-shopping. Tignan natin ha. Drop off area. Pero pwede rin palang mag-entry, no. Ano, galing dun sa likod. Dito na ay drop yan, iikot sila dito sa roundabout na to dito. Tapos dropping area. Tapos doon naman car park. Okay. Galing sa labas, pwede papasok dito, magda-drop ulit ng ano, ikot-ikot lang gano'n, no. So di ko alam kung para saan itong ano, yung looban na yan, baka papuntang parking space. Possible, no. Tingnan natin to sila, baka magpa-parking, baka papunta na ng car park area. Tatanong yan, tanong. Palabas daw sila. So saan kaya yung ano, may gwardiya dyan, no? Saan kaya papunta yan? Kung may ano ba, parking space ba? Basement? Tanong ulit. Saan daw sila pupunta? Papuntang ano, downtown Davao. Diretso lang daw. Okay? Balik tayo sa loob. Let's go. Balik sa loob. Dahil po tayo ng basement. Okay, ground floor level and let's go to basement. Kung kahapon ay nagsimula tayo sa basement, this time ay tatapusin ang video sa basement. So ito yung ano, basement park. Parking area. Ang galing, no, walang ano, no, wala, hindi siya nasira sa bagyo. Ay ano, sorry, lindol. Hindi siya nag-crack. Siyempre Davao City yan eh. Monitored yan ang ano natin, city government office, no, and building permits at kung ano na pa mga departamento tawag. So ito yung basement na parang lobby. Malawak din. Kasi yung mga pagkainan, shawarma shack, may idol. Kinakain ko yan lagi sa Pitix. 99 pesos lang. May dalawa ka na. Ay Pharma Mart. Maraming ano dito, mga pharmacy, Rose Pharmacy yan. Itong mga parang pakyubikil na to, ano kayo meron dito? Charging station. Pwede, no? Breastfeeding area. Hindi ko alam kung anong ano, intention, purpose itong ganitong mga disenyo or design para saan. Baka ano siya, information, no? Information center o charging station. ano kaya mayroon dyan? Siyempre itong nakita natin dito na sa mga ano pa lang to, no? 70% lang. Hindi pa to talaga tapos. Marami pa mga future development sa lugar. Robinson, hindi na siguro tayo papasok sa Robinson kasi daming tao, no? I hate crowd. Lalo na kung wala ka na namang bibilhin, wala ka namang gagawin dyan. So, masa-stress ka lang. Ma-overwhelmed ka na. Yan yung ano, pinaka-basement park. Okay na. Mission accomplished tayo dito. So, we're done. Thank you for watching. So, sana ay nag-enjoy kayo, no? Sa panonood ng vlog natin na to na tour. Sana hindi na malikot ang ating camera. Sana lang. Oo. Kasi baka sa sobrang nag-i-enjoy ako sa pinagagawa ko, hindi ko na namamalayan yung galaw, yung gesture ng ating kamay, no? Ng ating camera handling. Ayun, no? So wala talaga ibang parking space, yun lang doon sa area, sa baba, no? Yung daanan. Pero wala lang. Basta ano, apat yung babaan dito sa entrance. I mean right wing, left wing. Wait lang, meron ba sa left wing? Parang wala pala sa left wing, sorry. Wala nga. Meron ba? Meron nga, no? So right wing, center. Pinaka-atrium talaga, no? Tapos ito left and back, ganon. Front, back, left and right.
Okay na, no? We're good. We're done. Thank you for watching. Bye-bye. So, sunod natin gagawing video ay ang ginanap na Oktoberfest sa likod or Novemberfest.